Hi mga kapogi, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Melvin, yung my love mo. So karon nga yung ngayong araw maglinis kami dito sa farm kasi maraming bayabas na nagkasakit. Yung parang hindi na sila makasurvive kasi na hindi nila kaya kasi matagal na kasi itong bayabas kasi mag 4 years na sila. So yung mga ibang mga kahoy pinutol ko na lang kasi baka madapuan yung ibang bayabas ng sakit kasi magtakot-takot kuan yan sila kawawa naman yung ibang hindi nagkasakit baka marami na yung napatay na bayabas dito kaya pinutol ko na yung iba para ma-secure yung mga para ma-secure yung mga bagong bunga, yung mga ibang puno na hindi yung nagkasakit. Yan, paikot-ikot kasi ako, yun pinutol ko yung inuna ko. Mahirap na kasi mga kapugi kapag hinayaan mo lang yung puno, hindi mo yun makuha. Pag hayaan mo mga ilang araw na lang, baka marami na yung bayabas ang magkasakit. Kawawa naman, sayang naman yun kasi December naman ngayon. So yung iba sa mga kabila yung mga bayabas okay naman, maganda naman ang mga bunga, hindi yung mga ibang area na okay naman hindi sila nagkasakit. Dito lang banda talaga ang maraming nagkasakit dahil siguro to isa sa medisina nilagay sa pag-spray nila. So maganda kasi yung kapag putulin na lang para maganda yung para kahit naman siguro pag ikaw yung pagmamayari ng bayabas, kung ikaw yung owner, so pag ganito talaga ang pag-iwasan talaga kapag lalong-lalo na talaga pag ngayon December na, kaya pinutol ko na lang siguro para mga bayabas. Marami kasi diyan banda na area mga pugit dito yung pinutol ko. Kinuha ko na lang yung mga puno, yung niligpit ko doon sa may lubi para maiwasan na madapuan yung mga bayabas ng mga para hindi sila yung iba sa Bisaya lang hindi sila matakdan. Sayang naman kasi maraming mga bunga. Nanghinayang nga ako kasi pinutol ko December pa naman, 1st of December pa. Marami na kasing bunga diyan ang pinutol ko, marami nang nabalot ko diyan. Ayan, hinila ko na lang. Hindi naman talaga basta-basta yung bayabas, hindi sa ilang taon yan, matagal yan sila mataas yung mga lifespan sa bayabas, kung ilang years kapag hindi mo nilagyan ng pampabilis ng bunga kasi yan ang napaka-epekto sa bunga ng bayabas kapag lagi na lang pabilis ng pagbunga na ito. Marami talaga dyan nagumpisa na sila mag brown yung dahon, lalo na pag yung mga dahon nangahulog yung pag umpisa ko pagputol. Kaya nga agad ko na lang niya aksyonan to kasi sabi ng kasin ko putulin na lang, kaya sinunod ko na lang yung sabi niya. Pero ako naghinayang din ako kasi marami yung nakabalot dito sa akin, yung mga fingerprint ko. So mga nakaraang buwan pa to, mga nabalot ko dito kasi marami. Yan, pinutol ko na lang kasi mahirap na. Yung iba kasi yung mga lokay i-arrange ko na lang para hindi na yun makasagabal dito kapag lampas ka ng mga diyan sa mga damo. Marami kasi yung mga kamay ko kinakatinga ako yung damo na
yung kapag dumikit sa kamay mo, napakakati. Hindi mawala kahit isang araw o 3 araw siguro bago mawala yung pag dumikit sa kamay mo, napakakati yun. Buti na lang nagpantalon ako para hindi kumati yung paa ko dito, pero mahirapan kasi ako. Pag hindi mo maiwasan kapag kumakati ka sa tiil sa paa mo, nangangati talaga. Yun, inila ko naman doon ko sa kabila ilagay kasi malayo na kasi yung kung saan ko itumpok yung mga yung naputol ko. Diyan, naglipat na naman ako sa kabila. Napakadali lang kasi ang oras, siguro ma-estimate ko to ngayong oras mga alas 9 na. So diyan. Yung pag umpisa ko pagputol ng yung ano bang tawag yan sa sa Tagalog, yung itak. Yan, mahulog yung mga bunga, yun saka yung dahon. Hindi talaga yun maiwasan talaga. Siguro okay naman sa yun mga iba. Siguro pag yan, malaya yung mga puno na yan, so muna yan lang gagamitin pag malaya. Yung pang ano bang tawag niyan, pag mag bonfire ka na lang kung gusto mo. Naginahinay lang kasi ako kasi para mas sumasakit yung tiyan ko. Yung parang yan, inuubos ko. Hindi kasi ako kahit hindi ako pagmamayari ng ganitong dito sa farm, nanghinayang pa rin ako kasi pinutol ko yun, marami na kasi nabalot ko, sayang naman yung mga bunga. So wala tayong choice, so kailangan talaga alisin nito kasi para hindi madapuan yung sakit yung mga ibang bayabas sa mga kasama nila dito sa sa mga linya. Ubos ko na lang kasi napagod na. Nag-umpisa na kasi ako pinagpawisan diyan. Sa inila ko na lang doon sa kabila kasi parang halata yung sa mukha ko, parang nauuhaw na. Diyan ang kinuha ko yung kahoy. Diyan. So natapos ko na diyan. So lipat naman ako doon sa may baba kasi parang doon sa may kasi diyan sa may sa baba maraming mga lansones. And so diyan naglibot-libot pa ako kasi maraming mga kulitis diyan, yung mga pagkain ng mga baka. Yun sa kilid may mga kumpay din, yan ang mga paborito sa mga pagkain ng baka kapag may alaga kang baka. So diyan mo ilagay. Nilagay ko sa yung camera diyon sa likod ko kasi wala yung mag-video sa akin. So ganihan ko na lang pag vlog ko kasi nahirapan kasi ako pag yung may, pero pag maganda sana pag nag-video ako ng camera, may nag-video sa akin dito para hindi katalikod yung kung saan ka na lugar na magpwesto. So ayan, binilisan ko kasi mainit na. Kasi pag yung oras pag alas 9 na mga kapugi, parang alas 12 muna, alas 12 na. Mainit na talaga. Yan, binanatan ko diyan, yan ko. Kasi yung cousin ko doon sa kabila siya. So dito na lang ako naira kasi tatapusin ko muna to bago kami magmerienda. So diyan, pahinga muna ako kasi napagod na. Diyan naman. So ikot-ikot diyan sa may mga yung diyan sa puno kasi diyan ang maraming mga bagon. Yung damo na parang pag sumasakay ka ng yung sa may movie, yung Tarzan, diyan kasi yan parang napaka yan na damo. Napakasapat yan sa mga tanim mo na mga prutas. Yan ang nagumpisa sa mga biyabas kapag nilibutan yan ng mga diyan sa mga bunga.
kahit anong mga tinanim mo. Yan. Nakapandong na nga kasi ako ng damit kasi yan, nakaupo na nga ako. Nakakatawa nga ako tingnan kasi nagtatago na lang ako kasi upo ako kasi nagbibiring kasi yung paa ko. Yan, kasi palapit na kasi matapos yan. So binanatan ko talaga. Hindi sa pagtanghali na hindi kasi ako hindi ako madali magutom. Pero pag tubig naman, malakas ako talaga uminom ng tubig sa personal. So napaka-exciting naman lalo na pag dalawa kayo dito. Pag mag-usap-usap lang, wala lang sa trabaho kasi kung isabay mo yung usap, hindi yun parang tahimik sa may ginagawa ka. So kung i-enjoy mo lang yung ginagawa mo, kung may kasama kang mga may mga aso naman kami mga kasama dito, yung mga tatlong aso nandito nila, yung tagabantay dito sa Bayabas, dito sa may area dito na sila nakatulog. Hindi nga kasi yun sila umuwi sa kanilang amo, yung mga hayop. Yun na ginala na nga amo, hindi na sila kasi dito na sa amin sila pag umaga nga kasi naghihintay sila na makakain. So inaabangan nila kami pag dumating kami ng umaga, pag ganyan. Kasi yan, nahabit na kasi nila pag pakainin sila ng umaga at saka tanghali. At pag umuwi naman sila dito, babalik na naman doon. Kung pag gusto nila pumunta dito na babalik, pakainin na naman paghapon. Marami kasing diyan makapal na kasi yung mga damo diyan, so inayos ko talaga diyan sa may Nag-iingat nga ako diyan, patingin-tingin kasi ako diyan sa may ibaba kasi maraming mga lubi, baka mahulugan tayo na ko. December pa naman. Malapit pa naman ang birthday ko mga kapugi. Mga ilang days na lang siguro, mga 6 days. Kaya binanatan ko yung paglampas ko ng damo. Marami kasi mga damo. Yan, so yan, pabalik naman ako. Patingin-tingin nga ako kasi may biyabas nakatakip sa cellphone ko. So dito na ako sa may baba. So dito na sa may side kasi dito na ang pinakamakapal. So dito na area walang mga lubi. Yung ano bang tawag yun? Yung mas malayo yung mga lubi doon sa kabila kasi mas malapit yung mga, kaya magtingin-tingin ka talaga sa ibabaw kapag hindi mo maiwasan baka may mahulog na mga dahon ng lubi or bunga, kahit isang bulig siguro, nako, siguradong bukol talaga ang ulo ko. Yan, binilisan ko talaga. Sa paglinis ko dito may nakuha nga, tinapon ko pa. May nahulog kasi yung pag hindi ko nakita yung bunga na ganyan ko. Yan, hindi nga ako nagpalata. So dinala ko na lang namin sa pag-uwi namin. Diyan sa diyan. Parami diyan, nag-ingat ako baka may ahas na. Baka may ahas or kahit anong uri ng ahas, baka cobra. Baka matuklaw pa ako. Pero safety naman kasi iiwas naman sila kapag maingay ka sa diyan, pag maglinis ka ng mga alisin yung mga damo, mga grass yan. Kapag makita silang tao, alis yan sila. Safety naman kasi naka pants ako, pero yung kalo ko yung hat ko, yung sombrero ko kasi kanina nagbiyahe kami na natapon sa hindi ko namalayan kasi ano bang tawag yan, parang napalid sa nahagip ng hangin, nahagip yung hangin yung sombrero ko kanina kasi biyahe kami.
papuntang topi. Hindi ko nawasan kasi nagsuot ako ng yung Ray-Ban, yung baring, yung parang sunglass. Nagsuot ako ng sunglass kaya hindi ko napansin, nahagip na pala yung hangin yung sombrero ko. Pero okay na naman, hindi kasi yun sa akin yung sombrero. So nakita ko lang din yun, yung mga sa daanan lang. Kaya hindi talaga yun para sa akin yung sombrero na yun. So siguro bibili na lang siguro ako ng bago na sombrero kasi nawala. So diyan paikot-ikot pa ako diyan. So nilipat na ako kasi malapit na kasi matapos. Dami kasi magkwento ka kahit anong mga kwento dito kapag kuan ka pang hilig ka mag-joke-joke. Yan. So ginagawa mo talaga 'yan ng mga base mo, ng mga explain mo talaga dito sa farm kasi ang farm naman talaga marami kasi mga uri ng mga tinanim dito, mga durian, lansoni, saka iba talaga mga prutas, yung mga marang, yung pinaka dito mga langka. Yan kasi hinaharap ng mga tao pag darating ng December, lalo na ngayon December na. Iniwasan ko lang yun kasi yung kamay ko madali lang yun nagbibiring. So dito na lang siguro nga area nga yung patapos namin kasi hindi ko yung pinakapal yung paglampas ng yan sa may damo, malinis kasi so patingin-tingin nga hindi na ako naka-jacket kasi malamig naman dito na lugar. Yung marami talaga mga dito, yung mga hayop na yung bang tawag yan sa Tagalog, mga bubuyog, yung maraming yung mga bees, yung honeybee. Yan, tumitingin nga ako baka nalubat na ang cellphone ko.